Sa asawa mo kasi dahil siya ay naka-work from home, meron siya mga nakakausap sa India, tinatanong niya, holiday ba sa inyo? Eh, sa India mo yun. So, mukhang hindi. Because hindi naman nila kinikilala si Jesus. Amen. So, sa ating mga Kristiyano, mga believer of Christ, malaki pa ba ang impact ng salitang resurrection sa ating buhay? Amen. Hindi po ito sa Pilipinas lang, hindi po ito parte ng kultura nating mga Pilipino. Nawa sa ating pong paglago, sa ating journey bilang sa Kristiyano, mas lalo pang lumalakas ang impact ng salitang resurrection. Amen po ba? Ating pong pag-usapan ay ang message ng ating pong title is the message of the empty tomb. Meron pa po bang laman ng tomb na pinagalingan o niratayan ng ating Panginoon? Alam niyo po, babalikan po natin. Let's go back sa ating pong text sa Luke chapter 24. Kung babasahin po natin ito, babalikan po natin. Meron po mga iba't ibang damdamin yung ating pong makikita. Diyan po sa Luke chapter 24. Marami po dyan na nagdududa kasi namatay na si Jesus eh. Namatay na yung aming Panginoon, namatay na yung aming Master, namatay yung aming Rabbi. Kaya yung iba mga disipulo, ibig yung mga babae na sumusunod kay Kristo, malungkot po sila. Yung damdamin nila, so hindi nila maawagin yung kalungkutan. Kaya yung time na yan, sa verse 1, sila po'y pupunta doon sa tomb para magpahid ng pabango ng mga spices. Ang mga spices, mga kapatid, hindi lang basta ipapahid nila. They want to honor the Lord. They want to demonstrate yung love nila doon sa Panginoon sa namatayan. Yun po ang ginagawa ng panahon ng New Testament doon po sa mga disipulo, hindi ito mga Hudyo. Kapag may namatayan, we go to the tomb, lalo pag mahal na mahal nila, pagpapakita ng pagmamahal, yung pagpapahid ng pabango, ng mga spices. So yung mga kababayan ito, pagpunta nila doon, nakita nila, rolled away. Nag-roll up na yung bato. So bukas ang tomb. Kaya yung mga babae, lungkot na lungkot, patay na nga yung Panginoon namin, namatay na nga si Jesus, wala pa yung kanyang katawan. Kaya nga pumunta siya, pagbalik na sabi niya doon sa mga, sabi niya, naku, ninakaw yung katawan ni Jesus. Disappointed, discouraged, malungkot. Amen po ba? Alam niyo, sometimes ganito tayo sa buhay natin. Sa buhay natin, minsan maraming ending na. Sabi nga sa mga words dahil, finish na. Diba? Endgame na, tapos na, wala na. Kasi sometimes, kapag yung ating mga dreams nag-fail, hindi natin tapos na ang mundo. Amen. Naku, wala na, hindi ko na nakamit yung aking pangarap, hindi na ako nakapag-aral sa gusto kong eskwelahan sa mga kabataan. Hindi ko nakamit yung aking posisyon. Tapos na. Tapos na ang laban. Amen. Ending na. Minsan nagkakaroon tayo ng mga broken relationship sa ating pamilya, in-award sa ating pong mga kapwa, sa ating asawa, o sa ating pong kapamilya, nagkakaroon ng mga broken relationships. Or sometimes, magkakaroon tayo ng unanswered prayers. Ako, hindi naman totoo si Lord. Kasi kami nga, hindi naman sinagot yung aking panalangin. Amen? Hindi sinagot yung aking panalangin. Even in the ministry, kapag may gusto tayong gawin, ang dami nating plano, pero hindi na-aprobahan. Ano po naman yan? Plano na lahat eh. Bakit na-tear down pa? Bakit hindi nila pinagawa? Sakit-sakit sa dibdib. Amen? Parang tapos na. Ayaw ko na nga mag-serve sa Lord. Wala na kasi, pinlano ko na eh. Di ba? Tapos na. Ayaw ko na. Sometimes ganun mo tayo. Patulad ng mga babae ito na even ng mga disciples, wala na. Endgames na. Amen po ba? Kasi ang pagkakaalam nila, the cross was the end. And the tomb was the conclusion. Amen? Pakawanin nila yung cross, yun yung tatapusan. Yung mamatay si Kristo. At ang libingan, yun yung conclusion. Pero alam niyo po, kahit merong sakit sa puso ng mga kapamilya, pagdating nila sa tomb,
everything changed. Pakisabi nga po, everything changed. Kasi yung inaakala nilang wakas ay naging simula. At yung inaakala nilang defeat ay naging victory. Sometimes din tayo, yung akala mong ending, yun pala ang simula ng Diyos para gumawa sa buhay. Amen. Sometimes hindi natin naiintindihan the plans. Or bakit? Bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito? Bakit nawala ang lahat? Amen? Pero yung pala yung simula ng Diyos para mas lalo siyang pumilos sa buhay natin. Yung inaakala mong katapusan ng buhay ay siyang simula ng victory. Amen po ba? Because, alam niyo po, the empty tomb is not just part of the history. It's not just part of the history. The empty tomb, it is the message. Amen? Because the greatest message of Christianity is not the cross alone, but the empty tomb. Hindi nagtapos sa cross ang fulfillment sa empty tomb. Just to think of it, hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Isipin mo natin. 2,000 years ago, nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya inilibing, pero hindi nabuhay. Ano po kaya tayo? Lahat ng ginagawa natin ngayon, lahat ng pananampalataya natin, wala mong sa isa. Even these things na ginagawa natin, wala akong kabuluhan. Amen po ba? Kung hindi nabuhay ang Panginoon. And ang Panginoong Jesus, He is risen, He is alive, now and forever. Meron siya'y nabuhay, there's na po. There's forgiveness and transformation. Amen po ba? Pero hindi mo nakatapos sa cross at hindi nagtapos sa tomb. Dahil sa tomb, nagsimula ang panibagong victory. Amen po ba? Kaya panginoon natin ang Panginoon. Kaya ako kayo kumatan. Simulan po natin ang ating pag-aaralan. Isang mabilis lamang po. 4 na bagay lang po ang makikita po natin dito po sa ating konteksto. Simulan po natin sa number 1. Number 1, the stone was rolled. Sabi po sa Luke chapter 24 verse 2, they found the stone rolled away from the tomb. Nung pumunta yung mga kababatihan doon sa libingan ng Panginoong Jesus, nakita mo nila na nakabukas ang libingan. Marami na tayong narinig na katuruan na ang batong nakaharang sa libingan yun ay hindi mo pwedeng itulak lang ng isang tao. Amen. Kahit yung mga Roman soldiers hindi nila kaya itulak mo yun. Pero nung nakita nila, mas lalo sila nalungkot. Anong nangyari ako? Ang tomb, pagpasok mo nila doon, wala ang Panginoong Jesus. Wala ang katawan niya. Nakita mo nila, the stone rolled away. Pero alam niyo po, hindi inalis ang bato para makalabas si Jesus. Amen. Dahil alam naman natin, mabuksan, kahit nakasara mo yan, kaya mong lumabas ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit nakabukas? Dahil gusto kong ipakita ng Diyos na wala na ang Panginoong Jesus sa tuloy. Para makita ng tao na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Amen. Amen. Palakawag namin ang Panginoon. Pinuksan mo para hindi lumabas ang Panginoon, pinakita that Jesus ay muling nabuhay. Amen. And meaning that salvation is no longer hidden. It is revealed. Hindi mo tinago ang salvation. Because the tomb is the fulfillment of our salvation. Amen po ba? So salvation is no longer hidden, but it is revealed. The empty tomb is the proof. Ang empty tomb po ay proof that payment for our sin is sufficient. Nung namatay ang Panginoon at muling nabuhay, ang kabayaran ng kasalanan sapat na. Kaya hindi mo na kailangang gawin ang anumang bagay para patawarin ka ng Diyos. Hindi mo natin pwede nang gawin kung anong ginagawa ng nakapaligid sa atin. Kaya hihirapan natin ang sarili, sinusugatan natin. Yung araw,
Naalala ko nung ako'y bata, nung hindi pa ako Kristiyanong namin ko, naglalakad ng yun eh. Ganun sa area 1, kung simbahan ng malaking bumiyan. Mula ko dun sa pito, maglalakad mo yun, nanakalong ko. Harap po kami dalawang magkapatid. Tapos medyo babalik mo kasi ang tatay ko noon eh. Pero tsaka, akala ko na pag nanay ko, ang dami niyang kasalanan, kaya siya pinahirapan sa buhay. Hirap ng buhay, masaway ang tatay ko. So, akala niya. Pero alam niyo po, wala akong tayong dapat gawin. Because kahit anumang kabutihan or good words sa buhay natin, hindi tayo nakalimutas. So, ang kailangan lang natin gawin, manampalataya sa Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Sabi sa kanyang salita, believe. Or sinasabi sa kanyang salita, sabihin mo lang ng Panginoon, ang si Jesus ay Panginoon, at maniwala ka na siya'y namatay at muling na buhay, ikaw ay ligtas. Just believe and you are saved. Hindi mo kailangan ng good works. Hindi na natin kailangan pahirapan ang ating sarili. Because ang ginawa ng Panginoon sa krus, sapat na. Amen. Amen. Dahil ang resurrection ng ating Panginoon para umisibo ng lahat. Para umisibo yan. Kasi nasabi na ang sakripisyo ng ating Panginoon ay tinanggap ng Diyos naman. Para sa isang husgado, na kapag ikaw ay pinalaya, you are acquitted. You are free. That is the truth. The empty truth. You are free. Ang sabi sa iyong katabi, malaya. Malaya ka na. Christ's work is finished on the cross and proven in the resurrection. Amen? Yung sabi ng Panginoon, it is finished. Tetelestai. Tapos na. Na magkaroon lang ho ng proven, ng proof in Jesus Christ ay muli pong nabuhay after ng 3 araw. Amen po ba? Katulad po ni Lazarus. Si Lazarus ang kanyang libingan ay meron pong pato. Amen. And doon po sa John chapter 11, verse 39, sabi ng Panginoong Jesus, take ye away the stone. Dito po pinapakita na ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan over death. May kapangyarihan over sa kamatayan. Yun nung nakita niya nung magiging nagpis yung kanyang mga kaibigan, yung kapatid ni Lazarus, kung tawag siya sa libingan niya, take away your stone. Alisin yung bato. Amen po ba? Dito pinapakita kung gaano makapangyarihan ang Panginoong Jesus over death. Alam niyo po sa buhay natin, ganito rin tayo, may mga stone din sa buhay mo natin. Yung mga stone ba sa puso natin, hanggang ngayon ay nakasara pa? The stone, katulad ng kasalanan, katulad po ng guilt and shame, or condemnation. Mga kapatid, sabi po sa ating teksto, the stone rolled away. Baka hanggang ngayon, nakikipagpuno pa tayo sa Panginoon, ayaw mo natin ipabukas yung bato na nakasara sa ating puso. Ang gusto mo ng Diyos, lumaya ka sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, lumaya ka sa anumang guilt feeling mo. Gusto mo ng Diyos, lumaya ka sa anumang shame na meron ka. Gusto mo ng Diyos, lumaya ka sa condemnation. The stone rolled away. Mga bato na nakasara sa puso natin. Pero dahil kay Kristo, those stones have already been rolled away. Binuksan na mo ng Panginoon. Meaning, we are free. Meaning, tayo'y malaya na sa anumang kasalanan, sa anumang guilt, sa anumang shame, at sa anumang condemnation. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na natin kailangan pilitin pa na kung anong gawin natin para maligtas tayo. Just believe and have faith in Christ.
Because tinapos na ni Jesus ang gawa ng kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya mga kapatid, stop living like the tomb is still closed. Stop living. You are free. Stop living in your old self. You are new life. Bagong nilalang. Meron pong isa, naalala ko yung isang senior ng isang artista. Sabi niya gano'n, kung siya'y pumasok sa simbahan ng kanyang naging disciple, walang ibang kundi si Ma'am Connie Angeles, o si Ma'am Connie Reyes, yung aming one of the hosts of the Seminary Club Asia. Siya ang naging disciple niya. And doon siya'y dinidisciple, ang lagi niya, tinanong siya, sabi niya, naninigarilyo ka ba? Gagawin lang, hindi po, ma. Hindi po, tita. Sabi ng artista niya. Then sabi niya, okay, itong tatandaan mo, lagi mong iisipin na pag-gising mo sa umaga, paglabas mo ng pintuan ng bahay mo, lagi remind yourself, I am new creation. Bagong nilalang ako. Amen po ba? Creation. You stop living like the tomb is still closed. Stop living your old self. And start living sa bagong buhay na ibigay sa iyo ng Panginoon Jesus. Amen. The tomb is open and empty, and you are free in Christ. Malaya na po tayo. Amen? Number 2, the angels reminded. Sabi po sa Luke chapter 24, verse 5 to 8, sabi po sa 5c, why do you look the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how He told you. Sabi po, remember how He told you while He was still with you in Galilee. Verse 7, the Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. In verse 8, then they remember His words. Medyo naguguluhan yung mga kababaihan pagpunta nila doon sa tomb. Ano nangyari? Nasaan ang Panginoon? Ano bang nangyayari? Pero all of a sudden, meron pong dalawang anghel na nagpakita sa kanila. Anong sabi? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Biglang, sinabi ng mga anghel sa kanila, bakit nyo hinahanap ang isang buhay dito sa patay, sa mga patay? Amen? Bakit nyo hinahanap? And then sabi nyo, hindi nyo ba naaalala ang kanyang sinabi noon? Hindi nyo ba naaalala ang sinabi niya na siya'y mamamatay, ipapako? And then after 3 days, on the third day, raised again. At doon pinaalala ng mga anghel sa mga kababaihan, naalala nila ang sinabi ng Panginoon. They remember His words. Ang mga anghel, mga kapatid, hindi sila nagbigay ng new truth, ng bagong mensahe. But they reminded them of what Jesus already said. Hindi sila nagbigay ng bagong revelation. Pinaalala lang nila kung anong sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Amen? Alam niyo po, minsan, katulad po natin, hindi natin kailangan ng new revelation. Kailangan lang natin ng fresh remembrance. Minsan, pag tayo po'y litong-lito, Lord, ano bang gusto mong sabihin? Lord, anong bagong revelasyon mo sa akin? Diba? Pag tayo po'y nagtutunan na, Lord, ano bang nangyayari? Sometimes naghahanap tayo ng new revelation. Pero sa buhay natin, hindi natin kailangan sometimes ng new revelation. Kailangan mo lang fresh remembrance. Kailanganin mo ang pinangako sa iyo ng Diyos. Amen? Yung mga kababaihan, hindi nagbigay yung anghel ng bagong revelasyon, ng bagong katotohanan. Pinaalala lang nila kung anong sinabi ng Panginoon. Hindi kulang ang salita ng Diyos.
Sa mapas, alam na, Genesis to Revelation. Araw-araw nagdi-devotion. Yung mga music nakikita ko pag Sabado, nagpapasa kay Ate Hana, kay Ate Jan, di ba? Kay Ate Jazz, kay Ate Adro. Nagpapasa mo sila eh. Wala namang kulang sa salita mo ng Diyos. Ang problema lang, nakakalimutan natin ang pangako niya. Balikan mo kung anong sinulat mo, kung anong sinabi sa iyo ng Diyos. Believe a first remembrance. Kaya Peter sa akin, si Peter ho, meron akong pinapanood na Joseph, doon pinakita yung mga karakter ng mga disipulo. At si Peter ay mayabang, pero takot. Duwa po siya. Matapang siya, pero duwa. Kaya sabi niya, Lord, over my dead body, hindi ka makukuha ng mga Romano ng sundalo ko. Ganun siya. Over my dead body. Para president. Tawag-tawag. Kuya, ako na yan. Pero sabi sa kanya ni Jesus, pinaalala sa kanya, Peter, hindi tinay mo ko ng 3 beses bago tumilako ang ano. Nung nahuli ang Panginoong Jesus, kasama siya. Hindi mo na yan. Kasama to. 3 beses. You remember the word of the Lord. After 3 denial, tumilako ang and he remembered the word of the Lord. Naalala niya yung mga salita ng Panginoong Jesus. Sometimes, ganito tayo. Nalilimutan natin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? At kung naalala mo ni Apostol Peter ang mga salita niyo, doon nagsimula ang kanyang pagpabalik dito sa Panginoon. Doon natin sa kailangan minsan ng new revelation. Balikan lang mo natin yung mga paaking ng Diyos. Alam niyo sa aking pamilya, dami yung namin nananagsan. Pero first, bago pala ko sa aming trabaho na si Denisha, meron akong ride, nag-interview ko kami, hindi ko ano pastor, namin interview. Hindi ko kami kilala, hindi ako kilala kasi driver pa lang ako that time. Sa baba ako, then pag-akyat ko sa 3rd floor, bigla ko siya nananalangin doon sa mga crew. Dalawang cameraman namin, din yung dating audio man namin. Nagpiprayin siya. Eh, meron siyang knowledge, meron siyang wisdom. Pagdating sa Papa na nanangin. Hindi naman niya kilala. Hindi pagdating ko sa akin, nagulat ako, that time witness ko si Mrs. Sabi niya, huwag kang mag-alala bro. Ano ba mag-alala? Sabi niya gano'n, yung itlog na huwag kang mag-alala, malusog yun. Sabi niya sa akin, itlog wala rin po ako gano'n. Nagalit pa sa utak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung bakit ko nakikita to, sabi niya. Yung itlog na nakikita ko, huwag kang mag-alala. Yun ay malusog. Yung inaalagaan ko. Yung time ko yung susumisip. Yung time na nag-aalala si Jesus, pag hindi ko yung gumagalaw si Jesus. And then sabi niya, meron akong isang bus na nakikita na parang nagda-drive ka nun. Di ko alam bakit ka magda-drive. Kasi nakikita ko sa minibus na magda-drive. Ano ba yan? And then the last part, sabi niya, lahat ng katanungan mo ay masasagot sa tanong ito. Lahat ng question, dami ko question, namatay ang nanay ko. Nawalan ako ng bahay, nawalan ako ng trabaho. Tanong. Lord, nagsiserve ako. Gusto ko nga, kinasal ako sa Lord. Gusto ko may sarili kaming bahay. Wala yung bahay. Ngayon, may bahay ko kami sarili. Kaya nakikituloy, kaya kasi. Ang lahat. Marami yung tanong. At sabi ng pastor, this year, lahat ng katanungan mo ay nasasagot. Growing up, nasagot naman po lahat. Kaya po ako yung lingkod hanggang ngayon ay nasagot naman. Sometimes, hindi natin kailangan ng revelation. Go back.
to the promise of God. Amen? His word still stands. Mananatili mong nakatayo ang salita ng Diyos kahit feeling mo confused ka. Feeling mo distracted ka. Feeling mo discouraged ka or defeated ka. His word still stands. Mananatili ang kanyang salita. Even in our feelings mo. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Ngayon at magpakailangan. Kaya bumalik na po tayo. Bumalik lang po tayo sa salita ng Diyos. Ano yung promise ng Diyos sa'yo yung 10 years ago? Ano yung sinabi sa'yo 20 years ago ng Panginoon? Balikan mo lang. Baka nalimutan mo na. Amen po ba? So we don't need a new revelation. Kailangan natin a fresh remembrance. Number 3. The witnesses reported. Sabi po sa Luke 24 verse 9, when they came back from the tomb, they told all these things to 11 and to all the others. Pagkatapos nilang maalala yung pinaalala sa kanila ng anghel, they rushed doon sa 11 disciples at sa ibang mga followers para ibalita ang nangyari sa kanila o doon sa kanilang nakita. Amen po ba? Bigla nilang naalala kung ano po yung sinabi at pagkaalala nila, bigla silang naalala yung bigla silang tumakbo doon sa mga disipulo. Alam niyo po, kapag tunay nating naintindihan ng resurrection, hindi tayo mananatiling tahimik. Amen? Sometimes, okay, alam mo naman yun. Pero alam niyo po, yung mga kababayan nyo nung nakita rin nalaman nila yung katotohanan, naunawaan na ibalik sa kanila yung salita ng Diyos, they wash at ibinalita nila sa mga natira ng mga disipulo. Alam niyo po, kapag tunay natin na hindi ka ng resurrection, hindi tayo mananatiling tahimik. Amen po. Tingnan niyo po yung Samaritan woman. Alam mo natin yung kanyang storya. Amen. Yung the Samaritan woman, sa John chapter 4, nung after ng encounter kay Jesus, kasi siya isasalot yun yung tanghaliang tatabatan, tanghaling tapat na siya pagsasalo, dahil siya po ay hinuhusgahan ng kanyang mga kalahi, dahil siya ay babaeng maraming asawa. So siya ay dinadjudge sa ibang tao. And then, after nun, nung after na encounter, sinabi niya yung Panginoong Isus, sabi niya, dali mo yung asawa mo, bumalik ka, dali mo yung asawa, wala mo yung asawa. Ang sabi ng Panginoong Isus, wala ka, kasi ang kasama mo, iba-iba. Yung siya nagtaka, hindi naman nilaga ng Panginoong Isus. Kaya nung verse 29, sabi niya, ikaw ba ang Messiah? Hindi sabi, yes. Amen. Anong ginawa ng Samaritan woman? Tumakbo siya sa kanilang village. Kahit husgahan siya, wala siyang pakialam. Basta ipapamalita niya, nakita ko ang tao ito, maaaring siya na ang Messiah. Tumakbo siya. They came out to the town and made their way toward him. After nung ibalita ng Samaritan woman na ginawa ng mga kanyang village, tumakbo din sila doon sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Tayo po. Kapag nakakatupag tayo po nung Thursday, naubos yung oras, di ba? Sa kakatestify ng mga good things na ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya po ba may mga nangyayari sa buhay natin? Kaya po ba natin i-testify? Kaya po ba natin pamalita? Yung mga magagandang bagay na ginawa ko sa atin ng Diyos, tingnan niyo po, itong Samaritan woman, wala ko siyang pakialam kung anong buhay meron siya. Basta after na ma-encounter ng Panginoong Isus, tumakbo siya sa kanyang mga kalahi. And then pagdating sa verse 39, anong nangyari? John chapter 4 verse 39, dahil sa ginawa ng babae ito, many of the Samaritans from the town believed in him because of what? Of the woman's testimony.
Tingnan niyo po yung desire after ma-encounter ang Panginoong Isus. Diba? Si Rosh, tumakbo siya, pinamalita. And then marami pong nakakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang tunay na encounter sa Panginoon leads to immediate sharing. Kaya ang kaligtasan, ang cross, ang kabutihan mo ng Diyos, hindi mo natin dapat sinasabi. Dapat mo ipinamamalita. Ang true encounter with Christ lead to immediate sharing. Ano po, ilan na po ba mga kaluluwa o mga tao ang nalilapit natin sa pangalan ni Kristo? Ilang tao na po ang nasira natin ng kaligtasan ng pag-ibig ng Diyos. Ilan natin. Kailangan po ng katuwang ni Ate G sa evangelism. Hindi na po yung gaya. Hindi lang po siya ang ligtas. Hindi lang po siya nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Everyone else. So we need to share the good things na ginawa ko ng ating Panginoon. Alam niyo po, you don't need to know everything to share something. Yung Samaritan woman, hindi niya hintay maging theologian siya eh. Hindi niya hinintay na mag-best siya. Hindi niya hinintay na mag-Bible school siya. After right there and there, nung marinig niya, ma-encounter niya si Jesus, tumakbo siya. Bro, sorry, wala akong alam sa Bible. No, hindi ko alam. Just tell others what Christ has done for you. Sapat na po yun. Hindi namin kailangan wala-wala alamin ang Genesis to Revelation. Just tell others what Christ has done for you. Amen? Siyempre, unahin niyo ang pamilya niyo. Baka share tayo ng share sa labas yung pamilya natin ng iwan. Nanay ko, after we na mag-born again, ang inuna niya, siyempre kami mga anak niya, pangalawa yung kanyang aking po ama. Ang tatay ko, grabe. Darating ko kami, galing simbahan, nakala namin wala pa. Kasi yung dami namin tinutuloy yung dyan po sa San Esteban, mayroon yung kadal dyan na open. Ahak pang kami. So pagdating mo namin, akala namin wala, kung pala nandun natutulog. Una ko niyang nasira ng tatay ko. Then, nagulat na lang ho namin isang araw, nandun sa kulungan lang siya. Nakatayo at nakikinig sa tulog na natutulog ng Panginoon. Amen. Just tell others. Unahin mo ang pamilya mo bago ang ibasyon. Amen. Mag-share ka. Mag-testify ka. Ano ang magandang bagay na ginawa sa iyo ni Jesus? Magbalikan lang natin yung verse 39. Many of the Samaritans from the town believed in Him, Jesus, because of the women's testimony. Amen? The empty tomb is not just to be admired, but it is to be announced. Kailangan mo natin ipamamita that the tomb is empty. Amen? Okay pa po ba kayo? Amen. Panghuli po and last, the disciples reacted. Tingnan niyo po, verse 24:11 to 12a, huling verse, sabi po dyan, but they did not believe. Nung pinalita ng mga babae sa kanila, sa mga 11 disciples, yung mga followers, hindi sila biglang, hindi sila agad naniwala. Sabi dyan, because their words seemed to them like nonsense. Hindi sila naniwala. Kwento lang siguro, chismis lang. Mga babae, marites. Pero hindi sila naniwala. Napaka-nonsense na sinasabi nila. So they did not believe. Pero sa verse 12, anong nangyari? Si Peter, however, got up and ran to the tomb. Nung narinig na yun, kahit may doubt,
tumakbo siya sa tomb. Kahit may doubt, may pagdududa, kahit lito, tumakbo siya doon sa tomb. Amen? Kahit may doubt si Peter, he got up at tumakbo siya doon sa tomb. Kahit may pagdududa. Tingnan niyo si Thomas. Thomas, one of the disciples. Si Thomas, sa chapter 4, sa chapter 20, di ba? Nung nagpakita ang Panginoong Isus sa mga disciples, so first na magpakita ang Panginoong Isus sa mga disciples, wala ko si Thomas. Amen? And then sabi ng mga disciples sa kanya, nakita namin si Lord, nakita namin si Jesus. Sabi niya, ha? Kaya ang sabi niya sa chapter 20, verse 25, sabi niya, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Nakita namin ang Lord, sabi ng mga disciple kay Thomas. Talaga ba? Ako hindi ako maniniwala unless makita ko yung sugat sa kanyang mga palad. Makita ko yung sugat sa kanyang mga paa, sa kanyang katawan. Doon lang ako maniniwala. Ang sabi ni Thomas. And then after a week, so verse 24, sa verse 26, after a week, nung magkakasama uli ang mga disciples, nandun ako si Thomas. Nung magkakatipon sila, nakalak pa nga yung pinto, pero kahit nakalak ang pinto, suddenly, Jesus Christ appeared sa kanilang kalangitan. Ang sabi sa kanila, peace be with you. At ang una niyang tinawag, si Thomas. Thomas, ito ang aking pinasugan. Ano ginawa ni Thomas? Hindi po niya ang mga sugat ng Panginoon. And then after nung makita niya, nung maramdaman niya yung mga sugat ng Panginoon Jesus, ang sabi niya sa verse 28, my Lord and my God. My Lord! My God! Really so. Yung bawat sugat ng Panginoon Jesus. Sometimes we doubt it. Nagdududaw tayo sa Panginoon. Sa buhay natin, hindi natin marami natin. We still human. Tama mo ba? Nagdududa, natatakot din tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ang hindi nakakakita, pero naniniwala. Pero alam niyo po, but Thomas down firm into worship. After ng pagdududa ni Thomas, ang kanyang pagdududa ay nauwi sa pagsamba sa Panginoon. When he experienced, he encountered Jesus, that thou firm into worship. Yes, we still doubting to the Lord. Hanggang ngayon, nagda-doubt ka pa rin. Pero alam niyo po, doubt is not the end. Hindi po katapusan ang pagdududa. Dahil ang ating pagdududa, pwede itong maging daan papunta sa deeper faith. Sa amin po mag-asama, alam niyo yung istorya kung bakit meron yung maging surgery. We've been marriage for almost 9 years. Kasi sabi mo, hindi na siya mag-aasa. Ilang taon na ako kami kasal, ilang taon na rin ako. And then afterwards, sabi mo, nilagay ko sa puso ko, ako hindi naman masyadong nagbibig. Pero yung dealing ni Lord sa kanya, naging dealing sa akin. Sabi ko, Lord, kung magkaanak ka baby, okay po, salamat. Pag hindi, okay lang. It is same way sa kanya. Sinabi niya sa akin na, same pala sa ating baby, kapag mag-anak ako, pero may natutulog isa sa sabi niya, babe, kung hindi ba ako nag-anak, iwanan mo, magbago ko, di ba? Sabi ko sa kanya, bakit? Hindi tayo nagpakasal para sa anak mo. Amen? Tayo pakasal for siya na masaya pamilya. Bakit mo sa point na nag-ibig? Kung sabi, Lord, kung magkaanak kami, okay lang.
Okay po sa naman. Pero pag hindi, okay lang din. Papayapa na. Kami yung dalawa ni Brian, pumasok sa isang kumpanya na nag-CCI. So lagi kami naman ng kalsada. So feeling ko, baho ko mag-uwi. So sinusundo ko si Mrs. araw-araw. Diyan sa SSD dito po sa bayan. Ito, so natutuwa na siya. So sa akin, ito natutuwa ka, may isang picture. Mabaho ko, bakit ba ako mabaho? Parang matuwal ka? Sabi ko sa kanya. Pero ano, just long story short. One day, Holy Week din po yun. Huwag ko siya manuwal that week. Sabi ko, sige, after itong Holy Week, magpa-check up ka, baka may sakit ka sa sinula. Sige, sabi niya. Pero hindi ko alam, nag-PT pala siya. Meron kong pupunta ko sila ng Magallanes, hindi ako kasama kasi nagkaroon ako ng assignment sa Paliparan. Nag-PT pala siya na hindi ko alam. Natutulog ako, biglang tinatag siya. Pero bakit? Umus ko. Nag-PT ako ng PT, 2 lines. After 9 years. And that moment, the promise of God, because ang aming pong father-in-law, ang ating pong pastor, sumunod ang dito sa utos. Because isang anibersaryo sa Paliparan, we need to pray lahat ang wala na. Kasama kami. Tawag ka, sabi niyo, anak ko pray. Pero after that, nagkaroon kami ng isang self-evidence. Amen po. Mabuti po ba ang Diyos? Kaya yung doubt namin turns into worship. Mananatiling matatag at matapat sa pag-ibig. So yung doubt natin is not the end. Pwede yung mangyari at magandaan papunta sa deeper faith. Amen? May mga Thomas sa paligid natin, mga kapatid. Sa mga LGN, sa mga life of natin. Yung mga tao dyan, ang sa church, ayoko. Hindi agad naniniwala, pero hindi ibig sabihin sarado na sila. Amen? Meron din isang niya nung nasa live room mo ako. Meron isang nanay, ito blessed na blessed ako sa nanay ko. Siya na lang po sa grupo ko ang hindi pumapasok sa church. Nay, sama ka! Sabi ko, ayoko pakita yung mga pastor niya kasi yung mayaman lagi niyang mga yan. Sabi ko, hindi naman gumunan. Hindi ako, sabi niya. Ayun po. Ganun na siya nagkaroon. Sige tayo next time. Siya na lang po. And then after yun, wala mo ako sa tabayan. Pumunta ko ng Paliparan. After ko pong makakakin ng anniversary ng bayan, nakita ko po ang nanay na po na worker na pala at kasama sa Asian Ministry. Grabe yung silong sa akin. Nay! Nay! Sabi niya, hindi ako sa akin. Nay, ano na nay? Sabi, salamat ko. Hindi ka sumubok. Sabi ko, saan? Sa kaka-invite mo. Hinahanap na kita. Sabi ko, Nay, thank you. Tumugin ka sa tawag namin. Alam niyo po, nagkita kami nung last Friday. Hindi ko nakita na nandun siya sa pinto. Tinawag ko ako ng asawa ko, babe. Yung nanay ka, katabi niya. Sabi niya, Nay, kumusta? Yakap ko sa akin si nanay. Alam niyo po, yung AGR, kasama na ang apo at anak. Hindi mo ba? Sumunod ang lahat kahit matigas ang mundo, kahit hindi yan pumunta sa church, continue to invite them, encourage them. Darating ang araw, yun at ang pamilya niya ay mag-healing sa Diyos. Amen? Maraming Thomas, kaya huwag tayong tumigil. Huwag natin tigilan sila sa pag-invite, sa pag-share ng salitaon ng Diyos. Amen po ba? Be patient with doubters. Huwag natin tigilan ng mga nagdududa pa rin hanggang ngayon. Amen? Keep sharing the truth. And God can turn resistance into realization. Naalala ko na yung meron ko ako isang grupo, yung time na yung Biyernes na yun, nabanggit ang pangalan ni Teacher Tina. Meron palang bunga si Teacher Tina that time. Ang ngayon ay nasa sanay mo na mag-asawa. Hindi mo natin alam na yung ginagawa natin.
may bunga pala kahit may pagdududa. Because God can turn resistance into realization. Hindi ikaw ang magbabago. Ang Diyos. Juwin, manila kung anong ginagawa mo sa ating ng Diyos. Keep sharing. Ganun din yung tatay ko, grabe yung. Pero nanay ko, ginagawa mo lahat ng damit. Pinagpipray niyo yung damit ng nanay ng tatay ko. Pero one time, sabi ko nga ako, isang araw nakatayo sa pinto. Nakatayo. Nagmamasid at nakikita. Hindi mo niya tinigilan ang aking. Amen? Don't quit. Huwag kang mapagod sa mga doubters. Continue to serve, continue to share with the truth. Amen po ba? Sa ating conclusion, the empty tomb is still speaking. Until this generation, naguhumingaw po ang empty tomb. Hindi po tahimik. It is not silent, mga kapatid. It speaks the truth that our sin is forgiven. Amen po ba? Na ang ating pong kasalanan ay pinatawad mo ng ating Panginoon. Our sin has been paid. That death has been defeated. And that Christ is alive forever. In this generation, hindi mo nawawala ng saysay ang empty tomb. Hindi mo nawawala ng saysay ang salitang resurrection. Hanggang ngayon ay mag-iiyaw. Sa ating pong teksto, sa dulo ng ating passage, maraming naniwala, maraming nagduda, pero maraming tumakbo para alamin ang katotohanan. Ganito rin tayo sa ating panahon. Marami yung sa atin hanggang ngayon hindi pa naniniwala. Marami yung sa atin ngayon hanggang ngayon nagtutuda pa rin. O maaaring yung gawin sa atin searching for the truth. Jesus is no longer in the tomb. Amen. Buhay mo ang Panginoong Jesus. Magpasanggal ngayon. You should no longer remain in the old life. Your new creation. Bagong nilalang natin alam. Ang empty tomb, kasama mo tayo. When the time you accept Jesus Christ as our Lord and Savior, our old life, kasama mo din mo sa tomb. But because Jesus is risen, kasama tayo na buhay na may bagong buhay. Pangalaman mo, sino pala pangalaman tayo? Pangalaman mo, stop living. You are no longer remaining that old life. Bitawan naman natin. Baka ang galing, hatak-hatak mo pa rin dati puso. Kaya hindi tayo makausap. Lord, bakit pa rin ito buhay ko? Makahawak mo pa rin. Makipag-break ka na kay Satanas. Makipag-break ka na sa old self, sa old life. And the tomb is empty. Your life should not remain empty of faith. Hindi mo dapat nanatili ng walang laman ang ating pananampalataya. Kaya ang tanong, nananatili ka bang doubtful tulad ng iba? Hanggang ngayon po ba, nagdududa pa rin tayo sa Panginoon? Kung ba kaya kayang baguhin ang Diyos sa buhay mo? Nananatili ka bang doubtful tulad ng iba? O tatakbo ka katulad ni Peter? Like Peter, seeking, searching, and eventually surrendering. Sino tayo dito? Doubtful? Or like Peter? Bago tayo tumigil sa paghahanap sa Panginoon. Let's go deeper and deeper in the relationship sa Panginoon. Sabi mo ng isang pelikula, The Narnia, gusto ko yung isang si Aslan, yung lion, and then si Lucy, yung bunsong kapatid.
Naghahanap sila kay Aslan. And then afterwards, nung nakita niya si Aslan, tagalungin ko na lang po. Sabi niya, tagal namin hinahanap ikaw. Tagal ka namin hinahanap. Sabi ni Aslan, bakit ka tumigil? Bakit ka lumito sa paghahanap? Don't stop seeking. Don't stop searching. Surrender your life to the Lord. And the second question, are you ready to be transformed? Are you ready to be transformed? Mga kapatid, handa ba tayo baguhin ng empty tomb ang ating buhay? But the empty tomb demands a decision. Your decision, your choice. Sa ating pong pastor, madalas yung natin marinig, our life is a matter of choice. Our life is a matter of choice. Anong choice mo? Mabuhay pa rin sa old life o mabuhay sa new life? Because the message of the empty tomb, mga kapatid, brought us salvation, redemption, and transformation. Ito po ang mensahe ng empty tomb. Kaligtasan, redemption, at transformation. Your decisions. You want salvation? Surrender your life to the Lord. If you want redemption, surrender your life. If you want transformation, hayaan mo ang banal na Espiritu ang gumalaw sa buhay mo. Amen to you. Open your heart. Huwag mo lang isa lang ang puso mo. Because the stone rolled away. And the tomb is empty. And we have a new life. And we are free in Christ. Tumayo po tayo na. Hallelujah. Let's worship.